Magandang araw mga katiits. Ito na mga katiits, no, yung treasure na nakuha, treasure under the bamboo tree mga katiits. Ito yung sinasabi ko mga katiits na na-recover na treasure mga katiits sa ilalim ng puno ng kawayan mga katiits. At papakita ko sa inyo mga katiits kung paano nakuha ito mga katiits at ano yung mga marka na na-recover nila, mga marka sa ilalim ng lupa sa hukay mga katiits. Ito yung diagram niya mga katiits, ano. At bago nakuha itong target mga katiits, ito 16 feet under lang ito nakuha mga katiits, itong item na ito mga katiits. So una mga katiits ay meron itong sa area mga katiits, meron itong tatlong kawayan mga katiits dito sa itaas. So palagay na lang natin ito yung bamboo tree mga katiits, ano. Ayan, ito yung bamboo tree mga katiits, meron siyang tatlong bamboo tree. So yung isa ay nandito, ayan, palagay na lang natin mga katiits, ito yung tatlong bamboo tree mga katiits. So ayan, ito yun mga katiits. So ito yun mga katiits, yung tatlong bamboo tree sa area mga katiits. So ngayon mga katiits, paano nalaman na ito pala ay 16 feet under lang na treasure mga katiits? Kasi ito mga katiits, meron itong sukat na, ayan, ang sukat nito mga katiits ay meron siyang tag 5 meters. 5 meters distance mga katiits ang sukat nito, itong tatlong bamboo tree na to mga katiits. At saka sa gitna nito mga katiits, yung nasa video ko mga katiits, na bato na parang itlog na nakatayo dito. Ayan, hindi siya masyado sa sentro mga katiits. Basta ito ay nasa pasok siya sa tatlong triangulation na puno ng kawayan mga katiits. So ito yung mga katiits, no. Sa hukay nila mga katiits, ito ay direct under itong bato na to. So dinirect under nila ito mga katiits, pa down, ganyan, pa down sila dito. So ngayon mga katiits, ito pala mga katiits ay marka lang ito mga katiits, pero ang daanan mga katiits sa hukay ay nasa gilid lang nito. Pero dahil delikado kung hindi ito makakuha, kaya kinuha nila ito mga katiits, kaya nilakihan nila yung hukay. Pero ang item mga katiits ay wala sa sentro ng bato na to. So ang item mga katiits ay nasa sentro ng isang kawayan na to mga katiits, ito. So ito ang sentro sa item mga katiits, puno ng kawayan. So under the bamboo tree mga katiits. Pero yung entrada ng paghuhukay ay dito sa ilalim ng bato na to mga katiits. Kasi kung dito ka maghukay sa bamboo, kailangan mo pang kunin tong bamboo tree bago ka mag-down. So meron namang mga technique mga katiits para makuha mo yung item sa ilalim ng bamboo. Yun nga lang, minsan nakaganyan mga katiits ang hukay, yung naka letter L pa ganyan. So pwedeng ganon mga katiits, ano, pwedeng ganyan ang technique sa paghuhukay, pwedeng pa ganyan. Pero hindi mo malalaman mga katiits kung hindi mo madadaanan ang mga marka dito mga katiits kung gaano siya kalalim. So dapat talaga importante talaga mga katiits na madaanan mo itong mga marka dito mga katiits, dapat madaanan mo para malaman mo kung saan nakalagay ang item at kung kailan ka mag-stop. Kasi pag wala kang madaanan na marka, hindi mo malalaman kung gaano siya kalalim mga katiits, ano. So ito mga katiits, umpisahan na natin mga katiits, ano. So ito, nakuha na yung bato. Pag under nila, ito ay tag 2 meters mga katiits.
Ito ay tag 2 meters, 2 meters, 2 meters, 2 meters, 2 meters. Ito ang diagram ng pagbaon mga katits ng hapon sa na-recovered na treasure sa under the bamboo tree. So yung una mga katits, no, number 1 nakuha nila mga katits ay simple lang na lupa. Ito ay natural lang na lupa mga katits na may halo, na may halong mga ano pa tawag dito mga katits, itong mga bakal. Iba't ibang klaseng mga bakal mga katits ang nakuha dito mga katits, ano. So mga bakal mga katits, una meron silang nakuhang mga bakal dito mga katits. So ayan mga katits, no, 1 to 2 meters mga katiits. Pagdating lang ng 2 meters, nakuha nila ang mga bakal mga katiits. Iba't ibang klaseng mga bakal mga katiits ang nakuha nila dito mga katiits. Merong pako at merong mga kagamitan sa sasakyan mga katiits na sa unang panahon, mga volt, merong nakuha. At saka nakapagtataka mga katiits kasi simula sa itaas mga katiits, meron itong wire papunta sa ilalim. Ganyan, nakaganyan yung wire sa ilalim mga katiits. Itong wire na to mga katiits ay ano talaga, yung sa bomb talaga na wire mga katiits, ano. Pero ito ay hindi na active kasi ano na siya, nabubulok na wire mga katiits, no. Pero makikita mo pa rin yung ano niya, itong wire, makikita mo pa rin papunta sa ilalim. So pag nakikita mo ito mga katits, hindi ka natutuloy kasi merong panganib o bomb, yun ang nasa isip. Pero pagdating sa ilalim mga katits dito ay walang bomb mga katits. Ito ay isa lamang trap, isa lamang itong patibong mga katits na hihinto ka sa paghuhukay kasi matatakot ka na eh. So pangalawa mga katits, ano, dito mga katiits sa pangalawa, pagdating na naman ng every 2 meters mga katiits, pagdating ng pagkatapos nito 1 to 2 meters na naman, so 4 meters na ito mga katiits. Ang sunod na nakuha mga katiits ay bato lang, nag-iisang heart mga katiits. Ganyan, heart na bato mga katiits ang nakuha dito mga katiits, naka-pointing down ito. So naka-pointing down mga katiits, diretso lang itong heart na to mga katiits. Ito ay yung pangalawa mga katiits, ano, heart na bato. Hindi siya malaki. So maliit na heart mga katiits, parang ano lang, medyo malaki lang ng ano, kamao ng tao. Yung palad mo mga katiits, ito medyo malaki lang ng palad mo mga katiits, itong hugis na heart mga katiits. Ito yung pangalawa. So ang pangatlo mga katiits, ito ay ang nakuha nila mga katiits ay solid na puro buhangin mga katiits. Ito buhangin, ito lahat mga katiits. Ito yung pangatlo mga katiits. Sinsya na mga katiits, ano. So ayan mga katiits, ano, ang pangatlo mga katiits ay buhangin yung nakuha nila mga katiits. So napakaraming buhangin kasi 2 meters mga katiits eh. So nilabas nila yung buhangin, wala talagang halo na bato mga katiits, wala talagang halo na mga bato. So buhangin lahat yung nailabas dito. So yan, tandaan nyo mga katiits, ito ay under the bamboo tree mga katiits. So ito na yun. Hindi natin alam kung iba't iba ba talaga yung diagram ng pagbaon ng mga hapon mga katiits. Ito yung diagram na nakuha dito sa amin mga katiits sa Mindanao mga katiits, ano. Pang-apat mga katiits, another 2 meters na naman down mga katiits, ay yung pang-apat mga katiits ay ano na siya, meron na siyang mga bato-bato, no, lupa na may halong mga bato mga katiits. At iba't iba yung mga marka na nakukuha dito mga katiits. So dito na nagsimula mga katiits yung mga marka mga katiits na naghalo-halo, na meron ng mga palito. So
nililito ng mga katiits, ano. So natural talaga sa design nila mga katiits na meron talaga silang mga pampalito na mga marka. So iba't iba mga marka mga katiits, mga marka. So yan mga katiits, no, mga marka mga katiits, iba't ibang marka ang kasunod nito mga katiits. Pang-apat, so meron ng mga pampalito na mga marka mga katiits. So kapag ang target ay down lang mga katiits, ganyan lang pa down, so dapat kung meron kayong mga kagamitan na pang detect, yung locator or metal detector, saan yun mga katiits sa gamit nyo ang nag-function o nagtuturo, yun ang sundan yung mga katiits. Kasi mga marka kasi mga katiits na nilagay nila, hindi lahat tumbok sa item, kundi nililito kanila mga katiits, ano. So importante talaga na makita mo yung mga marka mga katiits. So dito meron na silang mga marka na nilagay dito. Meron pa nga silang nakuha mga katiits na hugis pagong na marka at iba't ibang hugis ng mga bato. May mga square, triangle, rectangle, may bilog na mga bato. So marami na nakukuha dito mga katiits na halo sa lupa mga katiits. Hindi naman ganon karami na mga bato, pero may mga marka siya mga katiits. Ang panglima mga katiits ay dito na nakuha nila yung puro graba talaga mga katiits. So ito tandaan nyo mga katiits, graba ito mga katiits, solid graba talaga mga katiits, 2 meters. Grabe, napakarami at mahirap hukayin yan kasi mabigat at saka hindi mo maano ng mo yung pala mo, pagpapala mo mahirap. So 2 meters mga katiits, puro graba nakuha. Depende sa area, kapag malayo ka sa dagat o nandito sa bundok mo ito nakuha. Ito kasi nasa gilid ng sapa ito mga katiits, nasa gilid ng sapa ito. So yung nakuha nila dito na graba ay sa sapa rin ng mga bato mga katiits, puro talaga bato. Hindi malaki na mga bato mga katiits, kundi lang, yung graba lang talaga na size, yung pang natin, panghalo sa semento kapag magbubuhos tayo. So yan lang, graba mga katiits yung panglima. At saka yung pang-anim mga katiits, itong pang-anim mga katiits ay meron na itong patawag ito mga katiits, nagka-pile na mga bato na parang nakapader mga katiits, nakapader. Okay, lagay natin. So yung mga katiits, nagka-file na bato mga katiits ito. Marami mga katiits, nakapadir talaga siya mga katiits. So nakapadir ito mga katiits. Kinuha nila yung mga bato mga katiits at napakakapal ito. Napakakapal na pagkapadir mga katiits. 2 meters lang mga katiits, pero yung pagkapadir niya mga katiits ay makapal. So merong nakuha nila yung iba, pero yung iba ay naiiwan na nakapile talaga mga katiits. So nandyan lang siya, tawag nito parang padir ba mga katiits. So makikita mo talaga sa ilalim na nakafile yung mga bato mga katiits. So sabi nila yung bato daw ay nakadepensa daw sa tubig kasi gilid ng sapa meron silang water trap mga katiits. So yun mga katiits ang purpose bakit merong mga nakafile na mga bato, kasi sa likod niyan mga katiits. So tandaan niyo mga katiits, kasi natamaan nila ang dito natamaan nila yung water trap dito mga katiits, kasi sa likod ng bato na to mga katiits na nakafile mga katiits ay meron itong kaya nila nilagay sa mga hapon ang nakafile na bato. Depensa yan sa tubig mga katiits. Meron silang water trap na trap mga katiits. Kapag yan ay nagalaw, talagang bubulasak yung tubig mga katiits. So pagdating na 14 meters mga katiits, ito yung nakafile na mga bato mga katiits ay continue lang mga katiits. Continue yung mga nakafile na bato.
So nakapadir na talaga siya mga katiits. Hanggang dito sa 14 meters mga katiits ay nakikita nila yung nakapadir. Pero pagdating dito mga katiits, dito na nila naamoy yung poison mga katiits na parang mabango daw. May nakuha silang kahoy mga katiits na parang tugas na kahoy yung nakuha dito mga katiits. Kahoy na tugas yata yun mga katiits, na mabango yung amoy niya mga katiits. So dahil sa mabango siya, kaya okay lang mga katiits na inaamoy-amoy nila. Pero yun pala mga katiits ay isa na pala yung patibong, yung tinatawag nila na poison mga katiits. Kasi yung mga nagtaka sila mga katiits dahil yung mga lamok, yung mga langaw mga katiits na pumapasok sa butas, hindi na nakakalipad mga katiits, ay namamatay lahat. Pumapasok yung tinatawag nila na labod mga katiits sa bundok, yung mga malalaking labod na itim. Kapag nalalaglag sa ilalim, namamatay talaga. At sila naman mga katiits, kapag bumababa sila mga katiits, sumasakit yung kanilang mga liig. Yun ang kanilang na-experience mga katiits kapag naaamoy nila yun. So kaya nagtaka sila mga katiits. So hinayaan muna daw nila yun ng mga ilang araw mga katiits bago nila binalikan yung nakasingaw na yung amoy. Mabango siya mga katiits, talagang gaganahan ka sa pagsimot kasi mabango siya. Pero yun pala poison siya mga katiits. Kaya tandaan natin yan mga katiits, kapag naka-encounter kayo ng ganyan, makakuha kayo ng marka na kahoy o ano pa yung ibang ginamit na mga marka, tapos yung amoy niya mga katiits ay mabango, yan ay poison yan mga katiits. So dito nila nakuha mga katiits, pagdating na naman nila ng 14 meters, nakuha nila yung kahoy na mabango. Pero yun ay poison mga katiits, na mamatay lahat ng mga pumapasok na mga hayop doon sa ilalim mga katiits. At pagkatapos ng mga katiits na nakasingaw na ito, continue sila dito sa number 8 mga katiits. Ito. So dito na mga katiits, ito mga katiits, dito na nga part ng mga katiits ay continue pa rin yung mga naka-file. Ito sa 2, 3 na continue yung naka-file ng mga bato mga katiits. Ito dito 6 meters naka-continue yung naka-file na bato. Pero dito sa number 8 mga katiits, sa 16 feet, pagdating nila dito mga katiits, ay yung naka-file na bato mga katiits ay meron siyang nakatayo na malaking heart. Ayan mga katiits, malaking heart na bato mga katiits. Napakalaki talaga na heart mga katiits. Ayan. So ngayon mga katiits, itong napakalaking heart na bato ito mga katiits na nakatayo mga katiits, ay meron siyang arrow sa gitna. Ito, nakaganyan yung arrow mga katiits. Ayan. Meron siyang arrow mga katiits na tinuturo papunta doon mga katiits, ang tinuturo niya. Itong pointer na to pababa mga katiits, ang sinusundan nila mga katiits. Dito ko nilagay yung treasure kasi under mga katiits, pero ang treasure na nakuha mga katiits ay nandito sa gilid. So eksakto pa rin mga katiits. Ganito mga katiits, nilagay ko lang yan dyan kasi nandyan yung arrow pero tingnan nyo mga katiits, dito nag-down sila, diretso sila nag-down mga katiits. So dito matatamaan nila sa gitna. So lihis mga katiits, kasi yung item ay under the bamboo tree. So ito yung sentro sa item mga katiits. Ayan, ito yung sentro sa item. So ngayon mga katiits, ito sinundan nila ito. Hindi kasi ito nakita, itong guhit sa bato na to mga katiits na naka-heart. Yung arrow na to mga katiits, hindi nila nakita kasi putik. So sinundan nila ito pababa, ito mga katiits. So ito, sinundan nila ito pababa.
kaya natamaan nila ang water trap sa ilalim mga katits. Yung kulay mga katits sa lupa dito ay kulay gray mga katits, na parang clay. Parang clay talaga mga katits. Hindi napapasukan ng tubig. Kapag may tubig na pumapasok galing sa itaas mga katits, hindi mawawala ang tubig kasi clay. Hindi siya nag-absorb. Hindi na makaka-absorb yung tubig mga katits, ano. So ngayon mga katits, So ngayon mga katits, nagtaka sila. Kasi pa-down sila mga katits, natamaan nila ang tubig. So ito, meron ng tubig na lumalabas. Hindi naman ganon kalakas mga katits, pero may tubig na daw na lumalabas. Kaya nagtaka sila mga katits kung bakit natatamaan nila yung water trap mga katits. Kasi nga mga katits, lihis sila mga katits. Pero nung nagkatubig na mga katits, talagang sinasadya din mga katits, ano. Nung nagkatubig na mga katits, yung tubig ay ginamit nila panglinis dito. Nilinisan nila yung heart na nakatayo. Malaking heart mga katits. Nasa mga 50 kilos siguro mga katits yung laki niya sa heart. Nakita nila yung arrow dito. Papunta dito mga katits, yung arrow sa kabila. So, tiningnan nila, nasa ilalim ng puno ng kawayan yung pointing ng arrow mga katits. Kaya sinubukan nila nga idig dito sa gilid mga katits. Ito, dito sa gilid. So dito nila nakuha yung box mga katits. Isang box yung nakuha nila dito mga katits, ano. So yun mga katits, ano. Itong heart mga katits, ito yung heart na duplicate sa heart dito sa itaas mga katits. Ito, diba may heart na maliit sa itaas mga katits, tapos merong malaking heart sa ilalim. So duplicate ito mga katits. Ito. So ito yung duplicate niya, malaki na heart mga katits. Kapag malaki mga katits, ito na yun, mag-stop ka na. Facing na ito pala, ganito pala mga katits, ano. Ito ay naka-facing na pala sa item mga katits. Hindi na pala siya magda-down. Ito lang pala, merong marka na ginuhit sa heart mga katits. So dito sa kabila lang mga katits. So yun mga katits, minsan mga katits kapag ganitong sa ganitong klase mga katits, meron din yung iba, meron ding nare-recover na malaking bato. Minsan mga katits nasa 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nasa mga 12 meters mga katits. Minsan nare-recover nila yung malaking bato na nag-iisang bato na may butas sa ilalim pa down. Pag ganyan mga katits. Merong ganyan mga katits. Pero ito wala mga katits. Ito lang. Dalawang heart mga katits. Isang heart sa itaas at isang heart sa ilalim. Tapos yan ay nakatingin na sa deposito mga katits. So ito ay total lahat mga katits ay total 16 feet lahat. Kasi sa tagal ng panahon kumakapal yung lupa mga katits. Pero ito tag 5 meters lang ito mga katits. Nagtaka kayo bakit 5 meters? Dapat ito ay 15 meters mga katits under. Pero hindi mga katits, ano. Convert siya mga katits ng 5 feet down mga katits. So na-convert siya mga katits ng 15 feet down. So lahat mga katits total 16 feet kasi sa tagal ng panahon kakapal din yung lupa mga katits. So ganyan lang yung mga katits, no. Sana ay may natutunan kayo nito mga katits kapag nagdidiging kayo, kapag nasa gilid ng creek mga katits. Hindi natin masasabi na lahat siguro ganito, pero sa area na to mga katits na na-recover, ito ay nakuha lang nila sa 16 feet under mga katits. 16 feet under lang nakuha nila yung item mga katits, under the bamboo tree. So ito, una mga katits nakuha nila bangabakal na nahalo mga katits sa lupa. Then pangalawa, heart na bato nakuha nila mga katits. Pangatlo, puro buhangin mga katits yung nakuha nila. Then yung pang-apat mga katits ay mga bato na may iba't ibang mga hugis, iba't ibang marka. Dito na yung mga pampalito mga katits. So yung pang-lima mga katits ay solid graba talaga yung nakuha nila mga katits, ano. Then yung pang-anim
ay nagka-file na mga bato mga katiits. Pina-file talaga hanggang dito sa baba mga katiits. So 6 meters yung kapal ng mga nakapile na mga bato mga katiits. Pero yung kasunod sa file na bato mga katiits, meron din nakuhang kahoy na mabango. So ito ay may poison mga katiits, ano? Tandaan natin yan. Din yung pang huli mga katiits ay yung malaking heart na bato mga katiits. Yun ay naka-facing doon sa item. So ito yung final marker nila mga katiits. So ito, hindi ko alam kung Korean barred ito mga katiits kasi heart gamit nila mga katiits. So baka Korean barred ito mga katiits. So yun lang mga katiits, no. Ayan, treasure under the bamboo tree mga katiits. So yun lang mga katiits. God bless sa ating lahat.